Pamamanhid ng katawan, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga. Ito ang mga unang mararamdaman mo kapag ikaw ay nakagat o natuklaw ng ahas. Epekto ito ng kamandag na pumasok sa iyong katawan. Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito ay pag-aaralan natin at aalamin ang paraan at dapat gawin kapag ikaw ay nakagat ng ahas. Narito ang ilang palatandaan na nakagat ng ahas. Dalawang marka ng kagat ng ahas. Matinding sakit, pamumutla at pamamaga sa parting nakagat. Pagkahilo at pagsusuka. Hindi malinaw na paningin. Paglalaway at matinding pagpapawis. Kapag may ganitong mga palatandaan, ay huwag mag-atubali na tumawag sa mga emergency hotline or ambulansya na pwedeng makatulong sa ganitong mga pagkakataon. 20% o 20% ng ahas ay venomous at nakakamatay, at 50% naman ng kagat ng ahas ay dry bite o walang nai-inject na venom. Pero kahit ikaw ay nakagat at nakapasok ang venom sa iyong katawan, dahil sa tamang pamamaraan at paggamot at unang lunas, ay nakakaiwas at magiging ligtas ang pasyente. Mahalaga din na malaman natin ang detalye ng ahas na nakakagat, kulay, laki ng ahas, at ulo ng ahas. Ilang paalala na dapat malaman kapag ang isang pasyente ay nakagat ng ahas. Tanggalin ang masisikip na suot na malapit sa parte ng nakagat na ahas, tulad ng singsing, relo, at masisikip na damit, dahil nagdudulot ito ng pamamaga. Huwag ding subukan na hiwain ang nakagat na parte dahil posibleng magdulot ito ng infeksyon. Huwag din nating subukang sipsipin ang kagat ng ahas dahil di din matatanggal lahat ng kamandag at posible din itong makasama sa sisipsip dahil posibleng lumipat or malason din siya sa pagsipsip niya sa apektadong bahagi or nakagat na parte ng katawan ng pasyente. Huwag painumin o pakainin ng kahit ano, lalo na ang mga pagkain na may caffeine at alcohol, dahil lalong bibilis ang pagtibok ng puso at pag-akyat ng venom. Huwag ding talian ng masikip ang affected na part dahil posible itong mamaga. Talian lang ng tamang luwag na hindi makakapagpamaga. Kung makakuha ka ng impormasyon kung anong saktong oras na nakagat, ay makatutulong ito sa doktor. Habang nag-iintay ng tulong, pakalmahin ang pasyente at siguraduhin sa kanya na may paparating na tulong. Kontrolin ang pagdurugo gamit ng malinis na tela o gasa. Lagyan ng pressure ang sugat para mapigilan ang pagdurugo. Siguraduhin na mas mataas ang puso sa parte ng nakagat ng ahas para hindi mabilis kumalat ang kamandag ng ahas sa katawan. Ganon din ang pagkalma sa pasyente para di bumilis ang pagpump ng dugo at pagtibok ng puso para maiwasan ang mabilis na pagkalat ng venom o kamandag mula sa kagat ng ahas. At huwag ding pagalawin at masyadong kausapin ang pasyente. Lagyan ng bangkat o suporta sa apektadong lugar kung saan ito ay nakagat para magsilbing suporta at di magalaw ang parte ng nakagat para di mabilis kumalat ang venom o kamandag bago dalhin ito sa ospital. Importante na bigyan ng kasiguraduhan na may paparating na tulong para maging kalmado ang pasyente. Ang kagat ng ahas ay mabilis kumalat. Mas mabuti kung madadala agad ang pasyente sa loob ng 30 minuto. Ang pagiging maalam at kalmado sa isang sitwasyon na katulad ng kagat ng ahas ay susi sa maayos na pagsagip ng buhay. Tandaan, sa mga ganitong sitwasyon, tumawag ng emergency services, ipwesto ang nakagat na bahagi na mas mababa sa puso, kontrolin ang pagdurugo, maging mahinahon at kalmado. Salamat sa panonood, paki-comment ang iyong komento sa comment section, pa-like kung nagustuhan ang video, at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat!